Nag-business na ho ako dati niyan, kaso nag-fail. Malayo kami sa mismong store namin, tsaka yung pricing namin mali. Nagkaproblema nga din kami sa warranty dahil nasira yung compressor ng machine. Patay. 1 year ko na bang nag-iisipan, sabi ko pamahal ng pamahal. Sir, pag pamahal ng pamahal, paganda ng paganda. Ang totoo niyan, boss, binibili mo yung product ko. Not because of product, because of me. I am the product. Water station is already invented. Pero ano yung innovations na ginawa namin? Whatever na mailalagay namin, kung ano yung palpak dyan, tinanggal namin yun. And binabayaran mo yung 18 years of my experience dyan sa negosyo yan. Yon, what's up guys? So sa mga naghahanap ng jersey, quality stickers kagaya nito. Ayan, dito sa mga bote naman yan, sa mga water station. At saka yung mga pinabimigay ng mga vloggers like this one. Meron dito sa Dekalidad Printing Shop. Full sublimation. Ito, meron tayo yung piniprint natin. Yan, spider yan guys. Tapos yun, no? Pang mga shooter naman. May baril pa, may rifle pa, no? So, ganyan kaganda yung mga sample natin, guys. Pakita ko sa inyo yung quality ng print. Yun, no? Solid, full sublimation to, guys, ha? Bago tayo pupunta sa client natin, meron tayong sisilipin ng mga equipment na nire-ready natin para sa deliveries natin ngayong linggo. So, guys, sinan nyo kung gaano kadami. Package 9. So, ito sa General Trias, Cavite. Ito, package 9 din to. 7. Package 9 again. Pampanga. Nire-ready na natin. Package 9 na naman to. Rojas, Palawan naman to guys. Naka-crate na. Tignan kung gaano ka-secured yung in-order ng taga Rojas, Palawan sa Watermark, di ba? Sobrang secured yan. Ito yung bulilit machine natin, no? Testing na rin natin kung okay yung product. Kalakas maglabas ng tubig, eh, no? Pare, testing yung maigi yan, ha? So dito, we supply nationwide sa buong Pilipinas from Luzon, Visayas, Mindanao dito sa Watermax. So bago namin ilabas ang mga aparato natin, kinukuha natin doon sa taas. So lahat yun brand new. Kapag nagbayad na sila, doon pa lang namin binubuo yung mga equipment. Package 6 naman to guys. Ito, compact design. Kasyang-kasya to sa maliliit na space. Quality yung equipment, tapos kasya sa maliliit na space. Package 6. Pero kapag malaki yung space mo, okay yung 9, no? Oh, lumaglag na, oh. Morning! Morning. Client from Pampanga. Pampanga. Wow, malakas tayo sa Pampanga. Hi, boss. Sir. Good morning. Sir, what's your name, by the way? Michael, sir. Michael. Yes, Ako sir. po si Alfred. 1 year ko na bang nag-iisipan, sabi ko pamahal ng pamahal. Sir, pag pamahal ng pamahal, paganda ng paganda. Hanggat maaari ayaw namin magtaas ng price. Ang nangyayari po kasi, tumataas ang dolyar, mapangit ang economy natin. Pero sa totoo lang, boss, hanggat maaari gusto namin, syempre, ang mission naman ng company is to give quality product sa mga customer. Eh, hindi naman natin pwedeng ibigay yung quality na mura. Yes, sir. Yung sa akin dito, sir, naka-cross-cutting natin yung operational cost natin dahil we own the lot. Property natin yung mismong planta. Walang renta and whatsoever. Pero siguro sabi ko nga kung nag-renta ako, hindi ganyan ang presyo niyan. Mas mataas siya, sir. Oo, kung nagbabayad po ako ng mga nagpo-promote niyan, sigurado mas mataas pa yan. Yun lang yun. The key point is to give you quality products, kailangan din po, syempre, hindi namin maitaas na yung parang mahal lang siya kasi nagbayad ka ng promotion. Hindi siya ganun eh. Kasi actually, nabanggit mo naman na kilala sa Facebook, kilala sa ano. Pero boss, Facebook ang nagpapasahod sa akin eh. Hindi naman po kami nagbabayad kay Facebook. Siya ang nagpapasahod sa akin. Yes, So sir. yung kinikita ko doon, boss, naidadagdag ko din dyan to make discount. Oh. Kasi hindi ako nagbabayad ng advertisement eh. Wala yun talagang magbabayad ka for i-flagship ng ano. Sila ang nagbabayad sa akin. Isa nga, hindi mo na sila sinuplayan, pero dahil may katanungan sila sa'yo, is tuloy pa rin yung pagsagot. Sabi ko, hindi siya maramot dun sa knowledge na meron siya. Kliyente niya man yan or hindi, as that nanood sa kanya, napanood yung video niya, is matututunan. So, doon ako sa Watermark, sabi ko. Ano ba yung ideal na panghugas ng mga gallons natin, sir? Filtered water, mas Filtered. maganda. Iba pa yung end product nun, sir, tama ba? Di ba yun? So, may filtered water siya para sa panghugas, and then purified water ba yung... Yeah. Okay. May training naman kayo after nyan, sir. Thank you for having time to watch. Kasi sir, minsan may mga habang video kayo, sabi ko may matututunan ka rin. Yung mahabang video, I think yun yung mas informative eh. Yes, sir. Sa pag-inegosyo natin, di ba tayo yung may-ari. Yes, sir. Since ikaw na yung may-ari, bossing, dapat alamin mo palagi yung kung paano yung sistema.
paano ba gagalaw yung kumpanya, paano ba yung marketing. Ikaw yung mukha ng sarili mong negosyo. Ang totoo niyan, boss, binibili mo yung product ko. Not because of product, because of me. I am the product. Kung tanggalin mo si Alfred, diyan, bigay ko sa'yo makina, bibilin mo ba? Hindi, sir. Hindi mo bibilin. So, ibig sabihin, ako yung produkto. I want you to do the same. Simple lang. You will be the product of your company. Ibig sabihin, ikaw doon sa marketing side. Ikaw dapat yung naka-front sa mga client mo, sa mga customer mo. Pero at the end of the day, magpalit ka mo ng tauhan, ikaw pa rin yung hahanapin ng customer mo at hindi yung delivery boy mo. Sabi mo kanina, pag na-establish ko na, iwanan ko na sila. That's impossible. You will always be the face of your business. Hindi mo pwedeng iwanan yan na pagka malakas na, doon mo iwanan. Mali. Dapat kung kailan malakas na, doon mo tutukan. Huwag mong iiwanan kung kailan malakas na kasi yun yung peak mo eh. Mindset ng Pilipino na kapag ka nagtayo ka ng negosyo, kung kailan malakas na, settle down na siya. Hayahay na ang buhay ko. Iba nang gagawin ko. Pababayaan na niya, mag-open siya ng panibagong business. Mali. Commonly ganun eh. Bakit ganun? Kung kailan malakas na, proven na, kumikita na pala, bakit mo iniwanan? Huwag mong iiwanan. Kasi kumikita na yan eh. Iko-cultivate mo na lang, palalaguin mo na lang. And that is the secret spices or ingredients sa pagninegosyo. Imagine mo, boss. I'll be honest with you. Peak ni Watermax. 2018, na-acknowledge si Watermax as #1 manufacturer sa bansa. Di siyempre, nakuha ko na yung peak eh. Malakas na, 2018. Di ba pwede na ako magpahinga? Di pa tayo na ibang negosyo. Kung gano'n ang ginawa ko sa palagay mo, andito kaya ngayon? Wala. Kasi iniwan. All those years, since the day one na nag-start ako, ang palagi kong iniisip is ikaw pa lang ang kliyente ko. Nagtiwala ka sa akin, I will take care of it. Ganun ang mindset ko. The day one na sinubscribe mo ko, the day one na finalo mo ako, kahit 5.1 million follower na ako, I always think, you are my first follower. You support me and then ingatan ko yung tiwalang binigay mo. Kapag ganun ang mindset mo, you will not stop learning. You will not stop growing. Ako, nag-start ako, nagbibideo, nag-vlog. Pero boss, since the day when I start this business or this vlogging system, in-apply ko lang yung negosyo ko, kung ano yung mindset ko sa negosyo ko, sa social media. Yun lang din. Nung paraan nung nag-start ako magnegosyo, may nagtiwala sa akin, ingatan ko yun. Ngayon, kahit anong mangyari, di ko iwanan yan. Kasi nagtiwala yung isang pamilya sa akin doon. And kapag kinultivate ko yun, for somehow, makakatulong ako sa isang pamilyang Pilipino na maging maayos ang buhay, meron hanap buhay sa Pilipinas na marangal, malinis kasi tubig. So, yun yung nagiging mindset, yun yung nagiging goal. Hindi ba magandang resulta yon, magandang nagiging mission yon? Yung mga customer na makukuha mo, isipin mo palagi, nagtiwala sila sa'yo. Huwag mong pababayaan yung customer service. Stranger sila, nagtiwala sa'yo. Ikaw, stranger ka dito, boss eh. Hindi naman kita kilala. Pero nagtiwala ka sa akin. Because I am the product. Sabi ko nga, if Alfred Watermax is not on the Watermax, tignan mo kung anong takbo niyan. Ang totoo lang, ang isa sa kinakatakot ko lang, wala pa sa anak ko ang kayang ginagawa ko. Although we have the system already, the company will run. Pero wala pa sa anak ko ang kayang gawin yung ginagawa ko. Sabi ko nga kay Ella, Mami, paano one time pagising ko wala na ako? Who will continue this legacy? Ikaw? Kaya mo? Hindi ko kaya, sabi ng wife ko. Sino? When you start the business, boss, for example, tinayo mo itong tubigan, ito yung negosyo na pwede mong ipamana sa next generation. Ingatan mo lang, pero time will come, magugulat ka, ikaw lolo ka na, etong negosyong to na ipamana mo pa sa next generation, sa anak mo, sa apo mo, pwede pa yun. O sabihin natin, marami ng tubigan that time, pero hindi yung mga loyal customer mo, di naman naalis yan eh. Kasi you have a good service. Kung mapapansin mo, hindi kami naghahabol ng customer. Kayo pumupunta, bibili ka rito kung bibili ka. And yun yung system na gusto kong na-put up at naitayo at sinishare ko sa inyo. Paano nyo ba gagawin yung hindi ikaw yung hahabol ng hahabol sa produkto na customer service? Hindi. Pag naitayo mo tong water station, paano mo siya i-establish na kung saan hahanapin nila yung serbisyo mo? Na pag nawala yon, parang may kulang.
Sample ko sa'yo, putulan mo ng internet yan. Tingnan mo, ang init ang ulo namin lahat. Kasi kailangan namin yung putulan mo ng kuryente yan. Tingnan mo, stop ang operation. May mga bagay na talagang hindi pwedeng mag-operate nang wala yon. Kuryente, internet, sasakyan, truck mo nasira, stop ang operations. Kailangan mong ini-improve lahat yon. Hindi pwedeng puro system, hindi. Kailangan mo improve yung mga diskarte mo kung paano. But at the end of the day, I will tell you, you will be the face of your own business. Hindi si delivery boy, hindi si repealer, ikaw mismo. Yun. Ang diskarte natin dyan, boss, you will be the one who will market your brand, your water station. Tapos, tuturuan mo lang sila kung paano yung proper na paghuhugas, paano yung gusto mo, yung standard na isinet mo sa water station mo, at yung approach sa mga tao. For example, ito, may mangutang ka, sir. O di, siyempre, nag-report ka sa akin, Sir Albert, kasi mangot yung sales representative mo. Masasabon yan. So, mayroong standard ka na sinet sa delivery boy mo, ganun din. Paano mo iseset ng maayos yon? Yung bang delivery boy mo, ma-hygiene ba? Gaya ba na bilhan ka ng tubig? O baka mamaya, hindi naliligo yun, boss. Tayo dyan, hindi maniniwala mga customer mo. You will set your standard. Ano ba yung standard na gusto mong ipatupad? And to have advantage doon sa mga nakatayo ng water station. Always think kung ano yung kaya mong ibigay na hindi kayang ibigay ng ibang competitor. Kami, sa totoo lang, ba't ka nandito ngayon? Ang dami naming ibinigay na hindi kayang ibigay ng iba. Kaya ka nag-conclude na dito ka kay Watermax kasi naibigay namin yon na wala sa ibang company na kakanbasan mo. Ako, may credibility ako na magbenta sa'yo ng makina at kung paano ka tutulungan dyan. Kasi naging successful operator ako ng tubig. Yan ang trabaho ko nun. Kaya ko lang sinara kasi nga customer ko na yung mga competitor ko rito, customer ko rin ng makina. So I need to give way. But actually, yung system na ginawa ko dyan sa water station business, naging successful operator muna ako ng tubigan bago ako nagdadaldal dito. Boss, hindi naman basta sumulpot yan tapos wala akong experience, know-how ako, mahirap kitang turuan. Hindi ako pwedeng magturo. Sa akin, sir, kahit balibagtarin mo sistema niyan, sir, alam ko yan. Yun yung foundation natin. Tapos nabanggit ko rin sa'yo na before pa ako mag-supply ng water system, nasa family business na namin yan noon. Sabi mo nga, paano ginawa ko dyan? Inaral ko ba yan? Yes, natural, aralin ko. Pero ako lang yung nag-focus sa innovation ng water station. Okay, ano ba yung pinagkaiba nun? Water station is already invented. Pero ano yung innovations na ginawa namin? Ang dami na nagtatayo kasi yung mga uncle, mga mas ahead sa akin nagtatayo na sila Kung ano yung noon sila, nanatili silang ganon. Kami hindi. Whatever na mailalagay namin, kung ano yung palpak dyan, tinanggal namin yun. And binabayaran mo yung 18 years of my experience dyan sa negosyong yan. Kaya nga pag tinatanong mo kami, ano bang mga problema nito? Sir, hindi kami baguhan dyan. Walang problema yan. Kung paano mo siya i-operate, yun ang next problem dyan. Marketing management, yan ang problema ng mga karamihang nag-open yan. But in reality, sa makina, wala na ako maipintas dyan. Okay na yan. Pero syempre, meron pa rin palagi na innovations, meron pa rin palagi pyesa na dumarting na bago namin i-launch yun, pinag-aaralan mo namin, sinusubukan ko muna kung talagang quality. Ano pag ganun, sir? May bagong innovation sa mga machine natin. Pwede ba siyang mag-inquire sa inyo na ipalagay doon sa system namin? Natural. Pyesa lang naman yan Yung mga ibang water station, mapapansin mo, 10 years ago, 5 years ago, yun pa rin yung makina nila. Ang dami nang nagbago. Pero noon, ang taas ng filter nila, they don't improve. Akala nakakatipid sila ng ganun. Hindi. Kasi filter mo pa lang. Example ko sa'yo, ang gamit nilang filter, 800 pesos ang isa. Ang gamit kong filter, 100 pesos ang isa. Kung sino mas efficient sa akin? Benta mong tubig, 30. Ang benta kong tubig, 30 din. Ang maintenance mo, 800 isang filter. Ang maintenance ko, 100 pesos isang filter. Kaya nga nagugulat sila Bakit yung Watermax 15,000 lang, 1 year filter supply? Syempre efficient nga Konti lang yan. Yung iba, 1 year, palit ang laman ng FRP. Sa akin, 15 taon pa yan bago mo natin palitan. Diba, 15 taon. Sa 5 taon na nasira yan, boss, bawi mo na yun. Hindi ka talo dun. Thank you, sir. Salamat po. Bye-bye. Ano po yung prepared yung i-market? More on purified po ang alam namin. So kaya nire-recommend sa'yo na purified po ang gamitin or ang ibebenta. Pero yun nga, kung ano yung gusto mong i-market kasi, wala naman kami magagawa dun. Kung choice mo ibenta ang mineral, choice mo yun. Kung alkaline, choice mo din yun.
purified, choice mo din yan. Bawat makina, nag-iiba po ng presyo. Pag yung package 3, sir, ano po ba sa purifier? Mineral alkaline po siya. Ano po yung package na purified? 4, package 4 pataas. Hi, hello po. Sir, Hi, what's your name, sir? Sir. Edgar. Ako po si Alfred. Hello po, ma'am. Nice to meet you. What's your name? Jane po. Edgar and Jane. Taga saan kayo? Converse. Ay, Dito lang. Malapit lang. Hello, ma'am. What's your name? Nerissa na po. Nerissa. Taga saan kayo? Pabuyaw Laguna. Welcome sa Pangasinan, ma'am. Ako po si Alfred. Kayo po si ma'am? Jacqueline Beltran. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for availing our product po. Sir, thank you so much, ha. Sir Alfred, it's a Boss. Nako, karangalan, boss. Napunta kayo dito. Pinapanood ko yung YouTube Alam na po. ano. Nako. Puro nako narinig ko. Nako. Mag-i-inquire ho kami sana Sit sa, down, please. Saan? sa ice machine Dito, sa package. yelo. Sige po. Kasama na yung may ano na yun, di ba? Filtration. Yan. Meron, may filtration, pero hindi purified. Iba kasi pag purified ice na. RO system na yun. Nag-business na ho ako dati niyan, kaso nag-fail. Malayo kami sa mismong store namin, at saka yung pricing namin mali. Walang nag-guide sa'yo. Sa amin kasi computed namin yan eh. Kung hanggang magkano ka lang pwedeng bumaba eh. Pero hanggat maaari ako, pag nagbebenta, ayoko nang bumababa. Gusto ko, quality binibenta mo, dapat itaas mo yung serbisyo mo. So, anong yelo binenta mo? Purified, sir. Cube. Nagka-problema nga din kami sa warranty dahil nasira yung compressor ng machine. Patay. Kaya kami dito, yung mga compressor ko, hindi disposable nilagay ko. Meron ako 1 tonner na 3-phase po siya. Hindi siya disposable ang compressor. Kaya lang yun, pagka ganun, medyo mahal ang costing. Gusto namin yung basic package. Basic package. Anong gusto mo? Yung taga 1 million na 1 tonner, meron ako nun, sir. Meron kayo mas mababa. Half the price, 500,000. Ito, yung mga ganyan. Half tons. Ilang kg yung ano niya, Sir Alfred? Eh, kalahating tonelada din. Kung ilang kilo piece, 1,000. Parang sa motor ba, sir? Pagka 100cc, 100K. Kasi nabibitin kami dati sa sales namin. Nagkukulang yung 300 kg. Pero kung gusto mo i-cash, walang problema. Tumatanggap po ako ng cash. Dito sa Watermax, murang-mura na utang pa, pinaka-quality pa. May lifetime service warranty pa. Hindi nakakatay ulo mo. Basta ako, yun ang offer ko. Ngayon, ganito yan. Magkasundo tayo or hindi, thank you at nagkakilala tayo. Masaya ako na paglingkuran namin kayo. Yun lang yun. Pero kung sa amin, ang presyo namin, hindi po kayo talo dyan. Free installation na din. Siyempre! Kaya nga package eh. Sasahod ka na lang. Walang timbangan na bumili ka timbangan mo. Wala suppliers eh. Yung timbangan iba yun. Reverse osmosis, kung request mo purified water, ibang usapan yun. Magkano yung pinakamurang ganun? Sa akin kasi pinakamura, pwede mong paresan ng taga 120K, yung bulilit machine package. Buong barangay mo, kayang painumin yun, 3,000 gallons per day yun. 3,000 gallons per day yung pinakamura. Mag-for good ka na dito. Tama-tama, you're on the right company. Pero kung ang hanap mo, boss, quality, nandito ka. Pero kung hanap mo mura, hindi kami yon. Sir Alfred, tanong ko na din. Kasi balak namin, mag-supply kami sa school, yung mga maliliit na bottles, purified. Susuplayan nyo din ba kami? Kaya naman. If ever na maisipan niya mag-expand, Kung plano niya palang mag-expand, kumuha ka ng package 4 sa akin. may ano kami ceiling budget, siguro mga kalahati or... Pagkalahating milyon, yelo lang yun. Kasi ang mahal ang puhunan yung yelo. Kung 300. Pero kapos yun, I'll be honest with you. Hindi mo siya sumakit ang ulo niya. Kaya ka na-stress, kulang yung yelo mo. Kailangan, i-maximize mo na. Kung ako mag-negosyo lang din ako, hindi na baling utangin ko yan, bossing. Basta makuha ko yung malakas. Kaya nga binapautang ko para at least ikaw mismo hindi ka malugi. Kasi kapag maliit ang capacity ng yelo mo, boss, malaki rin ang costing niyan. Kung yung iba nabebenta, ba't yung iba nabebenta ng 8 pesos? Yun pa lang yung costing mo sa yelo. Tapos bebenta mo ng 10 pesos, lugi ka na. Sa 2 piso kita mo, mag-ice tubig ka na lang. Sasagasaan ka ng malalaking makina. Yelo mo, 300 kilos. Yung kapitbahay mo, 1 tonelada na gagawa. Tabunan ka lang yelo nun, no? Ang nangyayari sa kanya, mabagal siya mag-deliver. Sumakit ang ulo. Hindi kita kilala, pero boss, alam ko kaya nagka-problema yan. Ganun na nangyari. Sir, imagine mo yung yeluhan mo, 300 kilos, 24 hours, andar ng andar. Yun, walang pahingahan yun. Masisira yun. Ngayon, boss, uuperang kita ng mababa. Ganun na mangyayari sa'yo, ma-stress ka lang din. Sasara mo lang din yan. Gusto ko pag inopen mo to, yung malaki, malakas.
Bakit? Kasi kung target market mo na, meron ka ng mga susuplayang mga milk tea house, kainan, restaurant. Mabibilang mo na ang isang restaurant, isang sako, 2 sako in-order sa'yo eh. Ilang oras mong gagawin yun? Ang isang sako, 200 pesos. Ang costing mo, 100 pesos. Kita mo, 100 piso. Okay, maganda ng pagkinggan yung kita, boss, pero may manpower ka. Tapos ilang oras mo ginawa yung isang sako. Ang bagal ng makina nito. Na-stress. Ayun, sumara. Huwag mo nang sundan yung yapak ni kuya. Kasi na-stress na nga. Kasi kung kumita siya doon, hindi niya bibitawan yun. Tapos nahirapan pa siya sa after sales. Kasi bakit? Nasira yung makina, walang kumpanyang mahabol. Yun ang naging problema niya.